Mapagpalang araw mga kapanalig ko kay Kristo. Kumusta po kayo? Ang inyong brother Nico Cruz po. Bago po ang lahat, ano ang dapat nating i-declare? Asahan, God is forever in control. Samahan niyo ako mga kapanalig. Panginoong Hesus, pinagsisisihan ko po ang lahat ng aking mga kasalanan. Manahan po kayo sa aking puso at ituturing kitang aking Panginoon at tagapagligtas. Amen. Salamat po sa inyong active participation mga kapanalig. The Maxwell Leadership Bible po na lessons, introduction ni John C. Maxwell. Sa episode 77 mga kapanalig ay tinalakay po natin ang God Himself calls us. Yes, tinawag tayong lahat. Calls. Tinawag us. Lahat tayo into leadership. At ang tatalakayin po natin for today sa episode 78 sa grasya ng Panginoon at sa empowerment ng Holy Spirit ay believers often misunderstand the true nature of leadership. Ayon kay John C. Maxwell, pagdudugtong niya, somewhere along the way, countless Christians became convinced that if they are going to follow Christ, ang mga ibang Kristiyano ay naging kumbinsido na sila ay sumunod kay Kristo. They must become sheepish, mga parang tupa ang binabanggit dito. Quiet and withdrawn. The problem is that they have confused meekness with weakness. Opo, meekness with weakness, kahinaan. As a Christian, we recognize our own weaknesses. But that is when God's strength is perfected in us. And may susog dito, may pag-ayon, pagbibigay diin sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9 na sinulat ni John C. Maxwell dito. 2 Corinthians, kung gusto natin ng pagdidiin ng mas madiin, malalim na paliwanag, nasa 2 Corinthians 12:9, yung when God's strength is perfected in us. Ito po ang mga great words, mga salita pang napakaganda na nagbibigay ng inspirasyon sa atin lahat mga kapanalig. What God desires is that we display a broken boldness. A follower of God should be a leader of people. Ulitin nga natin ito mga kapanalig. A follower of God should be a leader of people. That's more than just being boss or having a leadership position. And it certainly doesn't mean being pushy. Ikaw ay utos ng utos or in control. Jesus taught, ay tinuruan ni Lord Jesus Christ that it means serving others. See in Matthew chapter 20 verse 25 hanggang 28 ang paliwanag pa. Kung gusto pa natin ng mas malalim na paliwanag, basahin po natin ang nasusulat sa Matthew chapter 20 verse 25 hanggang 28. God, while there is a gift of leadership according to Romans
chapter 12 verse 8. Romans chapter 12 verse 8. You need not possess that gift is exert your influence in a Christ-like. Yes, Christ-like. In a Christ-like way. Leadership is influence. Nothing more, nothing less. Ulitin natin ng sabay-sabay. Leadership is influence. Nothing more, nothing less. If you are being salt and light as Jesus commanded, kung tayo ay asin at ilaw na pinag-uutos or pinag-utos ni Lord Jesus Christ sa atin lahat, then you have begun to obey God's call to leadership. Kung susundin daw natin ang ipinag-utos sa atin ni Lord Jesus Christ na tayo maging ilaw sa iba, maging asin. Bakit po ba napunta sa asin? Di po ba ang asin nung araw dahil walang refrigerator ay para hindi po mabulok? Kahit ngayon din may mga lugar pa rin, may mga bagay, lalo na ang mga isda, tapa, karne ay inaasinan natin. So may mga kapwa tayong talagang buhay pero parang naaagnas spiritual. Opo, buhay po tayo pero spiritually bankrupt po tayo. So kailangan lumago po tayo dahil if we aren't growing, we are dying. Ang scriptures po for today na ating babasahin sa episode 78, October 27, sa libro ni Sarah Young, Jesus Calling, Enjoying Kapayapaan sa Presensya ng ating Panginoong Hesus. Ang title po, Manatili kang makipag-usap sa akin. Makipag-usap means makipag-niig, makipag-collaborate, makipagtalastasan sa akin. Ang scriptures po ay nasa Psalms 32 verse 8. Psalms 32 verse 8. It says, I will instruct you and teach you in the way you should go. I will guide you with my eye. Yuhu! Salamat po, Panginoon. Kami po ay ginagabayan ninyo. Kami po ay tinawag niyong maging leader, maging asin, maging ilaw. Panginoon, tulungan niyo po kami maging ilaw ng sarili naming buhay at para po sa ibang tao din. So, ang pangalawang scriptures for today ay nasusulat sa Genesis chapter 1 verse 1. Ang panimula. The history of creation. Verse 1. In the beginning, God created the heavens and the earth. Malinaw na malinaw po yan, ha? Kaya ang mga tao hindi natin pwedeng angkinin na tayong gumawa ng mundo, ng Mother Earth, na napagandang perfect na Mother Earth. So, verse 1, in the beginning, God created the heavens and the earth. Malinaw na malinaw po yan, mga kapanalig. Mga ngaral po, mga kapanalig, nasa 8 kabanata na po tayo. Binasa po natin ang versikulo 1 hanggang 8 kahapon. Ngayon naman, magsisimula po tayo sa verse 9. Ito na po. Ang mga ngaral, 8 kabanata, mula sa verse 9 hanggang verse 16. Sa tulong ng banal na Espiritu, mga kapanalig. Lahat ng ito'y nakita ko habang pinagmamasdan ang mga pangyayari sa buong mundo. Ang iba'y may kapangyarihan at ang iba naman ay api-apihan.
may nakita akong masasamang taong inilibing, ngunit pag-uwi ng nakipaglibing, ang masamang yaon ay pinupuri sa lugar na ginawa niya ng kasamaan. Ito man ay walang kabuluhan. Ang hatol sa kasamaan ay di agad ginagawad, kaya naman ang tao'y nawiwili sa paggawa ng masama. Kung sa bagay daan-daan man ang kasamaang gawin ng masama, ay wala ring mawawala sa taong nabubuhay ng matuwid, pagkat siya'y may takot sa Diyos. Ngunit ang kasamaan ng masama ay di makakabuti sa kanya. Mamuhay silang parang anino at maaga silang mamamatay sapagkat hindi sila natatakot sa Diyos. Narito pa ang isang bagay sa ibabaw ng lupa na walang kabuluhan. Ang kaparusahan para sana sa masama ay sa mabuti nangyayari, at ang dapat namang mangyari sa mabuti ay sa masama nangyayari. Sa palagay ko, ito man ay walang kabuluhan. Kaya para sa akin, ang tao'y dapat magpakasaya sa buhay. Walang pinakamabuti kundi kumain, uminom at magsaya. Ito ay magagawa niya habang siya'y nabubuhay at nagpapagod sa mundong ito. Napakagandang insights, lessons ng ating dakilang mangaral na si King Solomon. Wow, papuri sa Panginoon. Ang ibinahagi naman ni sister or kapatid na si Cecil ay paborito po natin. Nasa Galatians chapter 5 verse 22. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, and faithfulness. And then, meron pang binahagi ang ating kapanalig na si Cecil. Nasa Juan, sa libro ni Juan, si John Evangelist po yan, John the Beloved, chapter 14 verse 26, Tagalog po. Ngunit ang tagapagtanggol, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at pagpapala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Pagpapaalala at pagpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Sino pong nagdeklara nito? Sa libro ni John the Beloved, chapter 14, verse 26. Jesus is speaking po dyan, mga kapanalig. Sinir naman ni Kuya Romy de Vera Cruz. Ay napakaganda rin po. Ito po, nasa Lucas chapter 23 verse 34. At sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ang dasal naman galing kay Bishop Broderick Pabilio, TV Maria Philippines, na courtesy ni Kuya Romy de Vera Cruz Jr. Ito po, banal na espiritu, gabayan mo ako at palakasin mo akong labanan ang mga masasamang hilig na kumikilos sa aking buhay. Tulungan mo akong labanan ang kasamaan at pagtagumpayin ang kabutihan sa aking buhay. Amen. Napakagandang dasal. Talagang kailangan nating magdasal para sa Holy Spirit. At hingin natin ng tulong ng banal na espiritu, mga kapanalig. At tutulungan talaga tayo kasi yan ang espiritu ni
Lord Jesus Christ. Quick review po tayo sa episode 77. Ito po ay I am all you need, higit sa lahat kapag kailangan mo ako. Napakaganda, ano po? Si Jesus Christ ang ating talagang kailangan higit sa lahat, lalo na kapag kailangan natin. Dahil madalas, kahit ng ating mga mabuting kaibigan ay wala sila dyan. Kahit ang pamilya natin, minsan wala sila sa buhay natin, wala sila sa sitwasyon, wala sila sa lugar na yan. Pero si Lord Jesus Christ ay maaasahan. Naasahan na noon, maasahan pa ngayon, at maasahan pa magpakailanman. Dahil siya ay Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Ito po ang napakagandang quick review po natin sa episode 77. Come to me when you are hurting. Halika pag ikaw ay nasasaktan, ikaw ay may malaking problema, ikaw ay talagang bagyong-bagyo na talagang mahinang-mahina na kasi nga nabagyo ka ng todo-todo. Halika! And patatahimikin ko ang lahat ng bagyo ng buhay mo, ang tatanggalin ko ang lahat ng mga sakit na nararamdaman mo. At halika, kung ikaw ay masaya, ikaw ay nagagalak, at ibabahagi ko ang iyong kagalakan, at imumultiply ko pa yan, padadamihin ko pa yan ng marami pang beses. Dahil ako ay ako ang talagang kailangan mo, at higit sa lahat, pag sa oras na kailangan mo ng tulong, ay nandito ako, anak. Ang dapat na malalim na pagnanasa mo, na ninanais mo, ay alam mo lamang dapat na makakamit mo yan sa akin lamang. Itong panahon ngayon ay panahon ng mga librong, maraming talagang umaapaw na librong na ikaw ay dumepende sa sarili mo lamang, at ikaw ay maging sentro ng mundo mo. Ay yan ay pansamantala lamang. Ang pinaka sentro ng iyong goal, ng iyong mga plano sa buhay, ay dapat nakasentro sa akin. Kasi kung ang methodologies na sinusundan mo ay mga pamamaraan na ikaw ay maging self-sufficient, at ikaw ay magiging confident dahil kayang-kaya mong dumepende sa sarili mo lamang, ay talagang hindi yan ang tamang tagumpay. Ang pinaka-the best na tagumpay ay lumakbay sa mga ibibigay kong daan sa iyo ng konting mga daan, road less traveled, kunting paglalakbay na tuloy-tuloy na umaasa sa akin, dumedepende sa akin. Yan ang tunay na talagang kumpiyansa na manggagaling sa pagkilala sa akin, at ang pakikipagniig kompleto in my presence, sa aking presensya. Kaya lahat ng mga kailangan mo, anak, ay mayroong katapat na ipagkakaloob ko sa iyo. So, lahat ng mga pangangailangan mo, anak, ay mayroong katapat na manggagaling sa akin. Especially, ano yun? Kapahingahan at kapayapaan. Ito na po ang episode 78 sa libro ni Sarayang, mensahe sa atin lahat ni Lord Jesus Christ.
ang the King of Kings, the Lord of Lords, the King of Mercy, the Redeemer, at talagang nag-iisang Diyos dapat sa ating buhay. Ito na po. As you become increasingly aware of my presence, you find it easier to discern. Discern ay umunawa. The way of you should go. This is one of the practical benefits of living close to me. Instead of wondering about what is on the road ahead or worrying about what you should do, if or when you can concentrate on staying in communication with me. When you actually arrive at a choice point, I will show you which direction to go. Many people are so preoccupied with future plans and decisions that they fail to see choices they need to make today. Without any conscious awareness, they make their habitual responses. People who live this way find a dullness creeping into their lives. They sleepwalk through their days. They sleepwalk through their days, following well-worn path of routine. I, sabi ni Lord Jesus Christ, siya, I, the creator of the universe, am the most creative being imaginable. I will not leave you circling in deeply rutted paths. Instead, I will lead you along fresh trails of adventures, revealing to you things you did not know. Stay in communication with me. Follow my guiding presence. Ano po ang few last words ni Lord Jesus Christ na pinapagawa sa atin? Na manatili tayong makipag-usap sa Kanya at sundan natin ang mga turo niyang at sa Kanyang presensya. Ito na po ang ating pagninilay-nilay, mga kapanalig ko kay Kristo, sa episode 78 sa tulong ng Banal na Espiritu. As you become increasingly, sabi ni Lord Jesus Christ, aware of my presence, kung ikaw ay naging at nadadagdagan ang mga kamalayan mo sa aking presensya. Yes. Kung ikaw ay naging Kristiyano na, sinasabi ni Lord Jesus Christ na pagkaunawa ko dito ay nadadagdagan ang iyong kamalayan sa presensya. Kung ikaw ay sumusunod na kay Kristo, ay ikaw na ay nadadagdagan ng kamalayan sa presensya ng ating Panginoong Jesus. At ito ay matatagpuan mo ng madali at kaya mong unawain sa paraan ng sa daan ng dapat ikaw ay pumunta, na dapat ikaw ay lumakbay sa daang dapat na ikaw ay lumakbay, na ituturo ko. Yun ang kanyang pagdidiin dito ni Lord Jesus Christ. Ito ay pinaka-practical na benepisyo sa
sa pamumuhay mo ng kasama ako na malapit sa akin. Bagkos na ikaw ay imbes na ikaw ay naliligaw o nagtataka sa anuman ang nangyayari sa buhay mo at parang ikaw ay naliligaw na sa mga daan na pinaglalakbayan mo at ano ang susunod mong tatahakin, ay yan ay magbibigay sa iyo ng pag-aalala kung saan ka pupunta. At ang pinaka-the best ay ikaw ay mag-focus, mag-concentrate, manatili sa akin na nakikipag-usap ka sa akin, nakikipag-collaborate, nakikipag-niig ka sa akin, anak. Kapag ikaw ay talagang tuluyan dumating sa lugar na iyang pinili mo, which is si Lord Jesus Christ ang kung siya ang pinili natin, siya ang pipili natin, ay ang ito sa deklarasyon napakaganda ni Lord Jesus Christ. Babanggitin ko in English language, and then pag nilay-nilayan po natin itong few words niya. I will show you which direction to go. Ipapakita ko sa iyo kung saan mang landas ang dapat mong lakbayin. Maraming mga tao ay punong-puno ng ang kanilang buhay ng mga plano nila sa magiging bukas, magiging plano nila sa bukas, sa plano nila sa 1 taon, sa 10 taon. Sila ay abalang-abala, sila ay abalang-abalang magplano at magdesisyon. At nangyayari yan, ang resulta niyan ay sila ay nabibigo sa kanilang mga pinagpilian sa araw na ito, na walang totally na kamalayan, walang kamalayan, at hindi nila napagtatanto na wala silang kamalayan, na ang kanilang pagpili ay nagiging habitual na pagtugon nila sa buhay. Ang mga tao na namumuhay sa ganitong paraan ay nakakaranas ng mapurol na daan at pagapang na daan sa kanilang buhay. At parang sila ay naglalakad ng sila ay tulog, sleepwalk sa kanilang mga araw. At ang kanilang mga sinusunod ay ang mga mapurol na at kupas ng landas na kanilang tinatahak na pinaka-routine, karaniwang gawain na nila. Ay, sabi ni Lord Jesus Christ, ako na lumikha ng buong sansinukob, ako ang pinaka creative na hindi mo ma-imagine, anak. At hindi kita iiwan sa kalaliman at sa uka-ukang buhay, uka-ukang landas, mga landas. Instead, pangungunahan ko ang paglalakbay mo na sa bagong daan at sa bagong daan ng pakikipagsapalaran na sinisiwalat mo, sinisiwalat ni Lord Jesus Christ. Sinisiwalat ko sa iyo ang mga bagay na hindi mo pa alam. Kaya manatili kang makipag-communicate sa akin, makipag-usap sa akin, makipagniig sa akin, manatili ka dyan at sundin mo ang aking mga utos
at manatili ka sa aking presensya. Yan ang ating episode 78 mga kapanalig. Napakaganda po na ating pagnilay-nilayan. Pakinggan po natin ng paulit-ulit ang mga audio na alam nating tayo ay lalago espiritual. Ang susunod pong ating tatalakayin ay nasa Genesis chapter 37 verse 5 hanggang 36, and then chapter 39 verse 1 to 41 at sa 16. Ito po, ang pamagat ay The Law of Intuition. Joseph takes effective action in a crisis. Ito po ang title, The Law of Intuition. Intuition means the ability to understand something. The ability to understand something immediately. Yan po ang definition ng intuition. So, the law of intuition, Joseph takes effective action in a crisis. Ito po ang sulat ni John C. Maxwell sa The Maxwell Leadership Bible, page 45. Problems never paralyze great leaders. Ang mga problema hindi nagpaparalyze sa mga magigiting at mabubuting leaders. Ang pagdidiin ni John C. Maxwell sa bungad ng kanyang mensahe today. They know that solutions usually exist. Alam ng mga magigiting na leader ang mga solusyon ng mga problema ay talagang uusbong with the winning mindset at the winning attitude. Mga turo yan ni John C. Maxwell, the winning attitude. Sundan po natin sa YouTube at meron din siyang libro, The Winning Attitude. Ay napakagandang libro po yan. Lahat naman ng mga libro na mahigit 100 na ang libro ni John C. Maxwell ay talagang napakaganda. At kung ang leadership ang gusto mong ma-improve sa iyo, which is talagang dapat naman, dapat yan ang ating goal, na maging mabuting leader tayo. Hindi dahil hindi tayo leader, kahit hindi tayo leader, pero tayo nangunguna dapat na sa pinangungunahan natin ng ating sarili at minamanage natin ng todo-todo, minamaster natin ng todo-todo ang ating mind. Ito po ang kanyang pagdudugtong. The scripture shows that Joseph, sinong Joseph po ito? The dreamer, pang-11 anak ni Jacob. The scripture shows that Joseph accomplished with the past tense much because he enjoyed. 6 itong tinutukoy ni John C. Maxwell. Number 1, a significant vision from God. Genesis chapter 37 verse 5, 6, 9 hanggang 11. As a youth, kabataan, Joseph knew God had something special in mind for him. Number 2, a vital relationship with God. Nasusulat po yan sa Genesis chapter 39 verse 2, verse 21 hanggang verse 23. Scripture says that the Lord was with Joseph. And then number 3, a strong character developed through difficulties. Genesis chapter 39 verse 7 hanggang 8. With each new trial, Joseph grew stronger. Lumago pa ng todo-todo si Joseph sa mga bagyo na sa kanyang sinuong. Dahil kahit nawala ang mga kapatid niya, nawala ang tatay niya, nawala ang kanyang mga mahal sa buhay, ang hindi nawala na alam niya ay si Father God in Heaven sa buhay niya. Number 4,
practical experience gained through life. Genesis chapter 39, verse 22. Joseph grew in ability and experience when he took charge of the prison. Number 5, a special giftedness from God. Joseph's ability to interpret dreams enabled him to make a difference in many lives. And then panghuli, number 6, a unique blessings from God. Genesis chapter 39, verse 3 hanggang 5. 4 times the Bible expresses God's blessings of Joseph with some version of whatever he did, the Lord made it prosper. Genesis chapter 39, verse 2, 3, verse 21, tinapos sa 23. Ulitin po natin ng sabay-sabay po ito. 4 times the Bible expresses God's blessings of Joseph with some version of whatever he did, the Lord made it prosper. Ano man ang ginawa ni Joseph na kinalulugdan ng Diyos, siyempre ay ginawa ng Diyos na pagtagumpayin, pasaganahin ng buhay ni Joseph the Dreamer. Wow! Papuri sa Panginoon. Truly, God is forever in control. Ang happy to serve na binahagi po sa grupo po namin ay trust but verify. Ano po ang ibig sabihin ni Ronald Reagan dito? Siya ang nagbigay ng quote na yan. Trust but verify. Magtiwala pero ano po? Anong dapat natin gawin? Magtiwala. Hindi na natin sisiyasatin. Kailangan siyasatin. Kailangan tignan. Kailangan suriin. Dahil kapag walang pusa, ano nangyayari sa bahay na may daga? Pagala-gala ang mga daga. So, hindi dahil hindi mo na sila pinagtitiwalaan. Halimbawa, mabuting teammate mo yan, tapat. Pero kailangan mo pa rin ituloy ang pagtitiwala at ituloy pa rin ang pagsisiyasat. Itinuro din sa amin yan ni Madam Ann Judelson nung nagsisimula kami ni Reyna Rosa ko nung mag-cleaning sa kanyang clinic. Minentor niya kami, tinuruan kami ng dapat namin gawin pagka naglilinis kahit nakagwantes, never na magkamot sa mukha. Ayan ay 2012 pa na kaming naturuan na dahil 2012 naming unang nilinis ang kanyang clinic at nagretiro sila, pumunta sila sa British Columbia at sila ay doon na nagretiro summer of 2021 kaya talagang or 2022 summer of 2022 sila nagretiro kaya 10 taong kami naglingkod sa kanya. Sabi niya kailangan kung palalakihin mo yung cleaning company mo, Nick, ituloy-tuloy mo ang pagtitiwala mo sa sarili mo, sa inyo, sa inyong isa't isa ni Rose at magtiwala ka sa magiging mga teammates mo, pero kailangan i-verify mo rin, kailangan mo rin siyasatin. Kaya dapat talaga tayong sumisiyasat kasi talagang likas sa tao na pagka pinagtitiwalaan na ng todo, maganda ang kanyang layunin nung una sa preaching ni Pastor Ed Lapis. Sabi niya kung ang mga taong tapat na tapat sa iyo ay dahil tao yan at pagka hindi mo na double check yan, nagkamali yan at may ginawang konting kabaluktutan at hindi mo na i-correct, lalaki yung mga kabaluktutan na ginagawa niya. So kailangan magtuloy-tuloy na magtiwala at kailangan din ituloy-tuloy ang pagsisiyasat. Sa aming team, sa cleaning team namin, meron kami support team. Shoutout kay Brother Harry at anak ko DJ
nagdo-double check yung mga yan, hindi para pahirapan ng ating cleaning team, kundi sa tulungan ng ating cleaning team. Kasi teamwork makes the dream work. Ulitin nga natin mga kapatid, teamwork makes the dream works. Ito po ang what is the difference between digestion and alimentary canal. Sa How to Raise Your Salary, libro ni Napoleon Hill, interview niya kay Andrew Carnegie 1908, napakahalaga na tayo ay maging aware na tayo dapat ay kumakain lamang ng 80% pagka bagong mapuno ng todo ang ating bituka, kailangan tumitigil na tayo. Kaya magandang habitual po yan. Ang mga sakit ng ulo at iba pang mga sakit ay dulot yan ng pagkabusog ng todo-todo. Masama sa atin. Sabi ni Napoleon Hill na tayo ay bundat na bundat pag kumain. Nahihirapan ang ating digestive system. So, what is the difference between the digestion and alimentary canal? Ang paliwanag, alimentary canal is a part of digestive system. Alimentary canal is a tube starting from the mouth running up to anus, while digestive system is a combination of alimentary canal and digestive glands. Ang isa pa na paliwanag about alimentary canal in the human body. What is the alimentary canal in the human body? Ito po ang paliwanag. The alimentary canal, also called the digestive tract, this long tube of organs, makes a pathway for food to travel through the body. It runs from the mouth to the anus, where poop comes out, and includes the esophagus, stomach, and intestine. An adult digestive tract is about gaano kahaba? 30 talampakan, about 9 meters long. 9 meters long. Yan po ang alimentary canal. At ang Proverbs chapter 15 verse 1 na Tagalog, napakaganda po. Ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng puot, ngunit lalong nakakapagpagalit ang pabalang na sagot. Gamitin po natin ang ating isip. Pag nagamit natin ng tama ang ating isip, which is fruit of the Spirit, love, joy, peace, patience, kindness, faithfulness, gentleness, generosity, and self-control, ay kaibigan natin ang ating isip at kakampi natin ang isip. Pero, pag si Diablo ang hinayaan nating magpatakbo ng ating isip, yan ay matinding kalaban. Kalaban natin ang ating isip pag si Diablo ang ating sinusunod. Yan po lang ang ating episode 78 mga kapanalig. Maraming salamat sa inyong lahat. Shoutout kay Kuya Romy, kay Angelica, kay Gio, kay Blake, kay Eseng, kay Keron, at sa lahat ng mga apo ni Kuya Romy, apo ni at si Rosie, at si Minsa Pangasinan ay ate, at lahat ng mga kamag-anakan ko, kaibigan ko, at co-workers ko sa dati kong co-workers sa Kawasaki Motors Philippines at sa Degelman Industry. Bye-bye now. God bless. Papuri sa Panginoon.